Tiningnan pa niya ang asawa, subalit tulog na tulog ito gawa ng kalasingan. Ganon din ang isa pang kasama nila na alam niyang mabait ay wala na ring ulirat. Hindi pwede to. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pagsusumigasig ng kahinaan sa mga pambobola pa lang ni Mark. Hindi ito tama. Kailangan kong tapusin ito bago mahuli ang lahat. May asawa ako at mahal ko si Ramon. Paulit-ulit na sabi ni Clara sa sarili. Habang nasa banyo, determinado siyang hindi magpadaig sa sitwasyon at hindi magpaloko sa tatlong lalaki na kanina pa nagpapahiwatig ng kanilang intensyon. Hindi siya magpapadala sa kanilang mga nakakaakit na itsura, lalo na kay Mark. Pinatatag niya ang kanyang loob, huminga ng malalim at inayos ang sarili. Mabilis siyang lumabas. Handang harapin ang tatlo at tapusin ang kalokohan. Nagulat siya nang makitang tahimik silang nakatingin sa cellphone ni Mark. May pinapanood sila. Nagulat sila nang makita si Clara. "Ay, sorry Clara," sabi ni Mark sabay tago ng cellphone at inayos ang upo ng dalawa niyang kasama. Hindi muna nagsalita si Clara. Naghahanap ng tamang pagkakataon. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang asawa sa mga kaibigan nito, kaya gusto niyang maayos ang lahat. "Maupo ka muna, Clara," yaya ni Mark. Tumayo si Mark at hinila ang braso ni Clara pabalik sa sofa. "Galit ka ba, Clara?" tanong ni Mark nang makita ang pagsimangot nito. "May pinapanood lang kami kanina," sabi ni Mark sabay pakita ng cellphone kay Clara. Nagulat si Clara sa pinapanood nila, hindi komportable dahil hindi niya asawa ang kasama niya. Gusto niyang umalis, pero nakaakbay si Mark at hindi siya makagalaw. Nang mapansin ni Mark na hindi kumikibo si Clara, dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap. Sigurado siyang nakuha niya ang loob ng misis ng kanyang katrabaho. Dahil sa alak, nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanina lang galit na Clara ay unti-unting nakampante hanggang sa naramdaman niya ang haplos sa kanyang baywang. Napalingon si Clara at ngumiti si Mark sa kanya. "Huwag niyong sasabihin sa asawa ko ito," mahinang sabi ni Clara. Hindi siya makapaniwala na nasabi niya iyon. Naguguluhan siya, pero dahil sa alak at sa mga pahiwatig ng tatlo, parang nawala siya sa sarili. Pagkasabi ni Clara noon, lumapit agad ang tatlong katrabaho ng kanyang asawa. "Wag dito, baka magising ang asawa ko." Pakiusap ni Clara sa tatlong mukhang sabik na. Umakyat ang tatlo sa kwarto ng mag-asawa kasama si Clara. Inilock ni Mark ang pinto at pinalibutan nila si Clara. Pumikit si Clara at hinayaan sila sa gusto nila. Sabay-sabay ang tatlo na inalis ang kanilang pantakip sa katawan. Ang isa ay sa bibig, ang isa naman ay sa pinakamalalim na kwenta at isa naman ay sa wrong hole. Sabay-sabay nila itong binilisan at biglang humiyaw si Clara. Hindi niya mapaliwanag ang saya at ligaya na nararamdaman niya. "Ang sarap pala ng ganito na may trilyon," sabi ko sa sarili ko. At sa wakas sabay-sabay nilang naabot ang dulo ng rurok. Lahat sila ay pinaulanan ng mapuputing bala si Clara sa kanyang kuweba. Nagising na lang siya na nakahiga sa kama nila ng asawa. Kalat ang mga damit sa sahig. Halos mabaliw ang mga katrabaho ng asawa sa kanyang ganda at dangal na para lang sana sa asawa niya. Pero kahit anong pigil niya, hindi niya nagawang tumanggi. At nakinabang din siya. Pumikit siya at bahagyang ngumiti na may halong konsensya sa asawa. "Patawad hon," bulong niya. Makalipas ang 2 oras, hingal silang bumagsak. Nagpahinga sila ng ilang minuto at nagbihis. Nang okay na, bumaba sila sa sala at nakitang tulog pa rin si Ramon at Marvin. Nilinis nila ang mga bote, plato at kubyertos at inayos ang sala. Nag-usap sila tungkol sa nangyari at nakiusap si Clara na huwag sabihin sa iba. Nangako ang tatlo, lalo na si Mark na boss nila.
kinuha ni Mark ang number ni Clara. 12:37 minuto ng umaga nang gisingin nila ang dalawa. Dahil sa sobrang lasing, hindi na nagising si Ramon. Kaya si Clara na ang naghatid sa mga bisita. Pagka-uwi, tinitigan ni Clara ang tulog na asawa. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa sarili. Nangako siyang magiging matatag sa susunod. Bago matulog, nakatanggap si Clara ng message mula kay Mark. Salamat sa masayang gabi, Clara. Hindi namin yun makakalimutan. Napangiti man siya, binura agad ni Clara ang message at binlock ang number ni Mark. Pero hindi madaling kalimutan ang nangyari. Tuwing nakikita ko si Ramon, nakokonsensya ako. Pakiramdam ko, niloko ko siya. Isang araw, nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang lahat. Umiiyak ako habang nagkukwento at nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya at lumabas ng bahay. Nag-alala ako, baka hindi na siya bumalik. Pero bumalik siya pagkalipas ng ilang oras. Sabi niya, kailangan niya ng panahon para matanggap ang nangyari. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami katulad ng dati. May pader na namamagitan sa amin. Pero sinubukan naming ayusin ang relasyon namin. Isang araw, nakatanggap ako ng text galing sa hindi kilalang number. Hi Clara, kumusta ka? Alam kong si Mark iyon. Hindi ako nag-reply. Simula noon, lagi akong kinakabahan. Baka magpakita si Mark. Baka malaman ni Ramon, pero pinilit kong maging matatag. Para kay Ramon, para sa aming pagsasama. Lumipas ang mga araw, naging mahirap para sa aming dalawa ni Ramon. Hindi na katulad ng dati ang aming samahan. May lamig na namamagitan sa amin. Sinubukan kong maging mabuting asawa, nagluto ng paborito niyang pagkain, inasikaso siya sa lahat ng paraan. Pero ramdam ko ang distansya. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, biglang nagsalita si Ramon. Clara, kailangan nating mag-usap. Kinabahan ako. Umupo kami sa sala at nagsimula siyang magsalita. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero hindi ko kayang kalimutan ang nangyari. Hindi ko kayang magpanggap na parang walang nangyari. Umiyak ako. Hon, patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal din kita, Clara, sabi niya. Pero nasaktan ako. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Nyakap ko siya. Hon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa iyo na nagbago na ako. Kailangan ko ng panahon, Clara. Sabi niya, kailangan kong mag-isip. Mula noon, naging mas mahirap ang aming buhay. Pero hindi ako sumuko. Patuloy akong nagpakita kay Ramon ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, nakita ko ang isang maliit na papel sa ilalim ng unan. Ang papel na iyon ay may nakasulat na numero at sa ilalim nito, ang pangalang Mark. Nanginginig ang kamay ko. Alam kong hindi ito aksidente. Baka may balak si Jake. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tinago ko ang papel, pero hindi ko maalis sa isipan ko. Natatakot ako. Baka malaman ni Ramon. Patuloy ang pagsubok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Pero alam kong kailangan kong maging matatag. Para kay Ramon, para sa aming pagsasama. Ang mga sumunod na araw ay parang malabong alaala. Ramdam ko ang lamig ni Ramon. Hindi na siya masyadong nagsasalita at parang laging malalim ang iniisip. Madalas ko siyang nakikitang nakatulala at kapag tinatanong ko siya, sasabihin lang niyang pagod siya. Nag-aalala ako, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Baka hindi niya ako mapatawad, baka gusto niyang makipaghiwalay. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, biglang nagsalita si Ramon. Clara, kailangan nating mag-usap. Kinabahan ako. Ano yun, Hon? Gusto kong umalis muna, sabi niya. Kailangan kong mag-isip. Nanlumo ako.
Saan ka pupunta, Hon? Hindi ko pa alam, sagot niya. Basta gusto kong mapag-isa. Hindi ako nakapagsalita. Umiyak lang ako. Clara, mahal kita, sabi niya. Pero kailangan ko ng panahon. Kinabukasan, umalis si Ramon. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko na wala ang lahat sa akin. Sinubukan kong tawagan si Ramon, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nag-text ako, pero hindi siya nag-reply. Nag-alala ako. Baka may nangyari sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging parang bangungot ang buhay ko. Mag-isa ako sa bahay, walang kasama, walang kausap. Lagi akong nakatulala, nag-iisip kung nasaan si Ramon. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, nakita ko ang maliit na papel na may number ni Mark. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito naitapon. Baka may dahilan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Mark. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Baka gusto kong malaman kung may kinalaman siya sa pag-alis ni Ramon. Hello? Sagot ni Mark. Clara, kumusta ka? Tanong niya. Okay lang, sabi ko. Gusto ko lang malaman kung may alam ka tungkol kay Ramon. Kay Ramon? Bakit? Tanong niya. Umalis siya, sabi ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam, sagot niya. Hindi ko siya nakita simula nung gabing nag-inuman tayo. Okay, sabi ko. Salamat. Binaba ko ang tawag. Hindi ko alam kung maniniwala ako kay Jake. Pero wala akong ibang mapuntahan. Lumipas ang mga araw, naging mas mahirap ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sofa, biglang tumunog ang doorbell. Nagtaka ako. Sino kaya ito? Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ramon. Hon? Sabi ko, niyakap ko siya. Saan ka pumunta? Tanong ko. Nag-isip lang ako. Sabi niya, kailangan ko ng panahon. Okay lang, sabi ko. Ang importante, bumalik ka. Pumasok kami sa loob ng bahay at umupo sa sofa. Clara, patawarin mo ako, sabi niya. Nasaktan kita. Okay lang, Hon, sabi ko. Naiintindihan ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, sabi niya. Pero napatawad na kita. Niyakap ko siya. Salamat, Hon. Pero may isang bagay pa akong kailangan mong malaman, sabi niya. Kinabahan ako. Ano yun, Hon? Nalaman ko ang tungkol kay Jake, sabi niya. Nanlamig ako. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Miguel, sabi niya. Hon, patawarin mo ako, sabi ko. Hindi ko sinasadya. Alam ko, Clara, sabi niya. Pero nasaktan pa rin ako. Hon, mahal kita, sabi ko. Hindi ko gagawin yon kung hindi ako nalasing. Alam ko, Clara, sabi niya, pero kailangan ko pa rin ng panahon. Okay lang, Hon, sabi ko, maghihintay ako. Ang pagbabalik ng pag-asa. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami katulad ng dati, pero sinubukan naming ayusin ang aming relasyon. Hindi madali, pero unti-unti, bumabalik ang dating kami. Nag-uusap kami, nagtatawanan at nagmamahalan. Isang araw, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang nagsalita si Ramon. Clara, may sasabihin ako sa iyo. Kinabahan ako. Ano yun, Hon? Gusto ko nang magkaanak tayo, sabi niya. Napaiyak ako sa tuwa. Talaga, Hon? Oo, Clara, sabi niya. Gusto ko nang maging ama. Niyakap ko siya. Salamat, Hon. Mula noon, naging mas masaya ang buhay namin. Nagplano kami kung paano kami magkakaroon ng anak. Nag-ayos kami ng kwarto para sa magiging anak namin. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, nabuntis ako. Sobrang saya namin ni Ramon. Naging mas maayos ang relasyon namin. Parang walang nangyari. Isang araw, habang naglalakad kami sa park, nakita namin si Jake. Clara, sabi niya, kumusta ka? Tanong niya. Okay lang, sabi ko. Ikaw? Okay lang din, sagot niya. Mark, gusto kong magpasalamat sa iyo, sabi ko. Para saan?
Tanong niya. Dahil tinawagan mo ako nung gabing umalis si Ramon, sabi ko. Kung hindi mo ginawa yon, baka hindi ko siya nakita ulit. Walang anuman, sabi niya. Masaya ako na okay na kayo. Salamat, sabi ko. Nagpaalam kami kay Jake at nagpatuloy sa paglalakad. Hon, masaya ako na okay na tayo, sabi ko kay Ramon. Masaya rin ako, Clara, sabi niya. Mahal kita. Mahal din kita, Hon, sabi ko. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, nanganak ako ng isang malusog na sanggol. Sobrang saya namin ni Ramon. Pinangalanan namin siyang Liwanag dahil siya ang liwanag na nagbigay ng pag-asa sa aming buhay. Naging masaya ang aming pamilya. Parang walang nangyari. Lumipas ang mga taon at ang aming pamilya ay lumago. Si Liwanag, ang aming anak, ay naging isang masigla at matalinong bata. Ang aming bahay ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Ramon at ako ay naging mas malapit sa isa't isa. Ang aming pagsasama ay naging matatag, puno ng respeto at pangunawa. Ngunit ang mga pangyayari noong gabing iyon ay hindi ko kailanman tuluyang nakalimutan. Hindi ito isang bangungot na naglalaho, kundi isang aral na nag-iwan ng marka sa aking puso. Isang araw, habang naglalakad kami ni Liwanag sa park, nakita namin si Mark. Ngumiti siya sa amin at tumango ako bilang pagbati. Mami, sino po siya? Tanong ni Liwanag. Kaibigan siya ni Daddy noon. Sagot ko. Bakit po parang malungkot siya? Tanong ni Liwanag. Tumingin ako kay Jake at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong nagbago na siya at nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Liwanag, sabi ko, minsan ang mga tao ay nagkakamali, pero ang importante, natututo tayo sa ating mga pagkakamali at nagbabago para maging mas mabuting tao. Parang ikaw po, Mami? Tanong ni Liwanag. Ngumiti ako at niyakap siya. Oo, anak, parang ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nag-isip ako tungkol sa aking buhay. Napagtanto ko na ang aking karanasan ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali at pagsisisi. Ito rin ay tungkol sa pagpapatawad, pagbabago at pag-asa. Natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para matuto at lumago. Natutunan ko rin na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. Ito ang nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Napagtanto ko rin na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang desisyon. Ito ang desisyon na manatili sa tabi ng taong mahal natin kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Sa paglipas ng mga taon, naging mas malakas ako. Hindi na ako natatakot sa nakaraan. Hinarap ko ito, natuto ako mula rito, at nagpatuloy ako sa aking buhay. Ang kwento ng buhay ko ay hindi isang perpekto. Ito ay tungkol sa isang pag-ibig, pagkakamali, pagpapatawad, at pag-asa. Ang aral na natutunan ko sa aking pinagdaanan ay nagpapakita na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa atin sa hinaharap.